Ayun, so good evening guys. Welcome back dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So sobrang pangit ng galaw ng market natin at ramdam natin mukhang papunta na sa oversold condition si Philippine Stock Exchange. So ang pangit ng galaw ng market natin, bakit kaya? So yung madalas kong sabihin doon sa mga vlog ko from previous uploads natin is si Donald Trump, diba? Uupo siya. Tapos maging mainit kasi yung tariffs sa bandang China. So makita natin majority ng mga stocks natin is laglag talaga yung galaw natin. So silipin natin mamaya at yun nga, meron pa bang ibang pwedeng paglagyan ng investments during this time sa stock market natin? Kasi lahat is nagbabagsakan. So nabasa ko kanina, merong update si Mercado Barkada natin with regards sa mga REITs naman. So ito lang yung nakita ko na sector na kumita from the past few years. So mukhang maganda. Meron din mga bumagsak na mga REITs na stocks natin, pero majority sa kanila yung total na dividends simula magkaroon siya ng IPO plus yung ating price appreciation, majority sa kanila is umakyat naman. So meron tayong walong REITs, and then 6 sa kanila is maganda, and then 2 lang yung hindi maganda. So silipin natin kung anong meron dito sa mga REITs natin para makita natin yung iba pang form of asset na available dito sa stock market. Okay? Yon, so welcome back guys nga dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So kung hindi ka pa nakasubscribe, punta ka dito sa Palabi Trader na YouTube channel natin. Subscribe ka na lang po. Or kung gusto mo ng guide, meron tayong guide na ginagawa sa Messenger, sa group chat natin. At saka sa Patreon, meron tayong membership button dito. So pwede mo i-check yung mga ibang members natin. Plus yung mga daily uploads natin sa mga trending stocks. Pero ang pinaka-main topic natin ngayon, since sobrang pangit ng galaw ng market, so buksan natin yung chart natin. So makikita nyo ngayon yung violet na yun, MA100. So makikita nyo ngayon, laglag na naman si PSE nasa 6,300. So currently, nag-drop siya, negative 0.6%. Malamang, net foreign sell na naman niya. May napapansin ako sa kanya kanina. So meron din ako dito kay 2Trade Asia. Makita mo, konti lang talaga yung stocks na nagbabounce o bounce yan mula sa drop natin from the previous day. So talaga laglag yung majority ng stock. So yun nga, tinatanong ko yung sarili ko kanina, meron pa bang ibang stocks na pwede nating lagyan ng investments na kung sana doon tayo naglagay? So ano naman to, tapos na. So umakit naman tayo since October, pero yun nga bumagsak. Meron pa bang index sector na maganda yung galaw? So yun nga po, ang sakot doon is yung mga REITs natin. Kasi kung sisilipin mo, silip muna tayo sa current status ni PSE. Kasi medyo malapit na rin siyang mag-oversold eh. So in-expect natin pala, medyo malapit na rin magkaroon ng technical bounce tong si PSE natin. So mamaya lang doon sa trading stocks review natin. So kung titignan mo yung ibang sector natin, property yung pinakatinamaan. So tignan natin yung properties. Ayan. Laglag din siya. Yung finance, mukhang lumalaban pa eh. Finance sector natin, pero pabagsak din siya, di ba? Downtrend. Mining, so drop din siya. Si Holdings, drop din si Holdings natin. Sino pa bang sector natin? So lahat sila is halos nag-drop. Pero yun nga, napansin nyo, tapos pinag-usapan from the last few days, si A-REITs, pwede ma-include sa blue chip. So REITs to, titignan mo yung galaw niya since IPO, maganda siya. So, ang nakita ko dito, mayroong magandang summary dito si Mercado Barkada kung ano nangyari sa mga REITs. Kasi parang ito lang yung medyo maganda yung galaw for since magkaroon sila ng mga IPOs. So, buksan natin yung chart natin. Okay. So, kung makikita mo yung summary ni Mercado Barkada natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, meron tayong 8 na REITs. So, minomonitor niya yan every week. So, tinitingnan ko din siya. And then, makikita mo dito kung sana. So, tapos na. Pero kung dito tayo nag-invest, makita mo dito na pinakamalakas si A-REITs. So, makita mo nag-up siya ng 87%. Kasama na dyan yung price appreciation niya. So, nag-up siya ng 54%. Plus yung average yield niya dito na mababa lang yung average niya 5.57%. So siguro for the year 2024 to. Pero kapag kinumbine mo yung yung ilang taon na siya na nandiyan sa market plus yung ating galawan sa stock price is umakyat na siya ng 87%. So ito yung
Ito yung power ng investing sa Philippine markets. So, bakit ba maganda yung galawan ng mga REITs natin? So, bukod sa ito kasi, mga dividends yung madalas na ibigay sa atin, nagkakaroon din sila ng mga price appreciation. Pero yung dividends na yan, so kung nagko-cost average ka lang sa kanya, malaki yung impact niya. So, parang kung nag-invest ka sa Pag-ibig MP2, di ba? So, pwede siyang magkaroon ng compounding effect. So, yun yung isa sa mga advantage ng mga REITs natin. So, maganda kasi meron siyang consistent na dividends. So, regardless kung bumagsak yung price action niya, so may mga bumagsak kasi dito nag-drop siya ng 52% si DDMPR. So, medyo pangit kasi yung fundamentals at saka si PhilREITs natin. So, kumikita pa rin naman siya ng dividends. So, mas mababa yung price, mas mataas yung dividend yield. Kaya lang, kung sobrang baba yung stock price naman, so, pwede rin namang malugi ka dito. So, lugi si DDMPR natin at saka si PhilREIT ng 34.7 at saka 40.8%. So, ano nga ba yung advantage pala ng mga REITs natin? So, meron akong ginawang video. I-click nyo na lang sa link diyan sa baba or dito sa bandang taas kung meron lalabas yan. Kung ano yung meron dito sa mga REITs kung gusto nyo mag-invest sa kanila. Parang sa stocks din naman siya kung nagtitrade ka sa stocks market. Ganun din siya. Kaya lang, yung dito, meron siyang consistent na dividends na binibigay every quarter. So, halimbawa, si A-REITs natin, yung 5% na dividends niya, i-divide niya ng 4 na beses. So, for 4 quarters in a year. So, malit lang siya. So, matotal, malit lang siya kasi umabot lang siya ng mga 5%. Pero, kung titignan mo yung price action niya, kasama yung dividends niya, umakyat na siya ng 87%. So, yun yung isang disadvantage ng pagkakaroon ng REITs. So, pangalawa, liquidity. Hindi kagaya ng, halimbawa sa Pag-ibig, di ba? Yung pinaka-minimum niya sa MP2 is siguro mga 6-7% na dividends. Pero yung kung kailan mo siya mapupull out, at least 1 year, di ba? Or 5 years, depende sa nung nag-file ka sa kanya. So, itong si REITs natin, anytime pwede mong i-pull out. So, liquid na liquid, kagaya ng mga stocks. Tapos, para siyang mga parentahan. So, sabi nga natin doon sa vlog natin ngayon, maliit lang na capital yung kailangan mo is okay na itong mga REITs na to. So, hindi mo kailangang bilhin yung, halimbawa, parenta ka ng bahay, kailangan mo mag-invest sa lupa at saka sa bahay. So, more or less, siguro mga 1 million, 2 million, 3 million, doon ka palang kikita sa kanya kapag nabayar mo na yung bahay. And then, tsaka meron na nagre-renta sa'yo. Dito, pagbili mo pa lang, so, kasi sila nang bahala. May mga professionals na nang manage ng mga REITs natin. So, pwede ka din mag-diversify kasi marami namang klase ng REITs na available. So, hindi ka naman lugi kung natsambahan mo yung isa, si DDMPR at saka si PhilREIT, pero meron ka naman sa iba. Panalo ka pa rin doon sa Total Stocks Plus dividend yields na binigay niya. Tapos, yun nga, tinitignan ko yung overall picture natin. Mukhang panalo nga yung REITs natin kasi makita mo dito, yun nga, DDMPR at saka PhilREIT lang yung laglag dito. The rest, dito nakatitingin sa kasama na yung dividends. So, nagkaroon na ng mga price appreciation sina VREIT, si PREIT, si CREIT. Ayan. So, pangalawa pala itong si CREIT natin taas ng price na ito. Tapos si A-REITs, yung pinaka malaki yung kinita dito. So, sa sector ng REITs, doon kumita yung market natin from the time na magkaroon siya ng IPO. Ngayon silipin natin yung galawan ng kanilang price action. So, pwede pa bang mag-invest sa mga stocks na to? So, kung cost averaging yung ginagawa mo sa kanya, so, tingin naman natin is as of now, okay kasi yung mga galawan ng REITs natin. Halimbawa, bumibili ka lang, halimbawa ito si A-REITs. Yung violet line, sabi ko sa inyo, 100-day yan. Kung bumibili ka lang, once mag-touch siya dito sa MA100, panalo ka pa rin, no? Kahit na medyo nakabili ka siguro during the time na umakyat siya ng mga 50 pesos, yung current price naman niya, 41. So, yun, nag-average ka. So, kung continuous yung averaging mo, ang average mo sa kanya is nasa 38 as of now. So, meron kang price appreciation na plus yung natin is more than 50% nga siya. So, tama ba yung nilagay ni Mercado doon sa slide natin? More than 50% nga si A-REITs natin. Simula sa IPO. So, yung iba, silipin na lang natin para makita natin. DDMPR. Ayan, pakit kasi ng galaw ng market natin. No? So, DDMPR, lugi siya. Kasi yung IPO niya is
Ang layo, no? 2 pesos. So, ngayon is 1 peso. So, more than 50% drop na yan. Si PhilReach, ito, nag-drop din siya mula sa IPO na 7 pesos. Ngayon is 2.98. So, halos more than one half din. RCR, hindi ko nakita to dun sa listahan ko. Wala ba dun sa MB? Panalo din siya 11% since parang hindi nagtali yung IPO price natin sa kanya. Bakit sabi niya is up siya ng 11%. Kasama na yung dividend. So, drop siya ngayon ng 8% mula sa IPO price. So, mga 8% yan. Ayan. Hindi natin ma-eksakto kasi mahaba yung chart niya. Panalo pa rin si RCR natin. Yung isa si MREITs. So, ilang percent na yung ginalaw. Drop din si MREITs. Pero, nag-drop si MREITs natin. Panalo siya ng 3% sa dividends. Panalo pa rin to in the long run. Pag medyo umakyat yung price action niya. Nag-drop yung yung price action niya 16%. Pero sa tinagal-tagal na namimigay siya ng mga dividends, kumita pa rin siya. Ayan. Yung isa pa si CRIT. Ito panalo si CRIT natin. Ganda ng galaw ni CRIT. So simula IPO price, more than 14%. Tapos si BREIT at saka si PRIT panalo din. Okay. So ito lang yata yung sector na majority is kumita. Maliban sa finance siguro. So IPO is 6.93, 29% kasama yung yung ating dividends, and then si PRIT natin is more than 40%. Okay? So maganda talaga mag-invest sa REITs natin. So during this time, pahit talaga ng market natin, makita mo laglagan. Siyempre, yung mga long-term investors naman is sa mga blue chips. Huwag lang matanggal. Kasi ang balita nga itong si REITs natin is papasok sa blue chips. Ang market cap niya ngayon is 132 billion. Yung mga nanganganib, 145 si GGS, malaki pa naman siya. Si Wilcon, 42 billion na lang yung market cap. At saka si Bloom, 46 billion. So, itong dalawa na to, pagpipilian si Bloom o si Wilcon yung pwedeng matanggal sa blue chips natin. Okay? So, balik tayo doon sa REITs na pinag-uusapan natin. So, bottom line, yung pag-invest sa REITs pala is maganda. So, kung kahit lahat to binili mo, kung i-average mo to, so itong dalawa na to, pwedeng dito na siya natalo. So, pwedeng kumita ka na more than, malaki din, no? So, average 30%. O more than, kasi 60. So, more than 30% yung possible na average na earnings mo kung nag-concentrate ka lang sa mga REITs sa Philippine market natin. Okay? So, yun lang. At hopefully, nakatulong itong video ulit natin para sa mga learning sa Philippine markets. Next time, tignan naman natin yung ibang mga investment times kagaya ni na Pag-ibig. So, trinay ko na rin si MP2. Last time, pinanonood ko lang siya. Ginagawa lang natin siya ng video. Pero inactual na rin natin siya, and then yun yung re-reveal natin sa next na mga vlogs po natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe. Kita ulit tayo sa ating next trading vlog.